Hello po sa inyo lahat. Meron po nagme-message sa akin at ilalagay ko rito tapos pag-usapan natin. Ito yung sabi niya, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Hi Doc, please hide my information. I just want to share my experience sa pag-try ko ng low carb with intermittent fasting. Ayan, low carbohydrate diet. Nag-try ako ng low carb dahil every pa-check up ko sa doktor ko sa ilang taon na is lagi kong problema is yung mataas ko na triglyceride pero never po tumaas ang sugar ko kahit HbA1c ko. Nagagamot naman at in 1 month na pa-normal in medication. Then bago ako mag-follow up ulit, akala ko po sa low carb na magbabagong health ko pero parang mas lalo pang nagtaasan after 1 month ko ng low carb and fasting. Sabi ng doktor ko, pag follow up ko kahapon kasama ng result ng lab ko, maganda naman daw ang low carb pero bawas lang daw ako sa carbohydrates, di yung aalisin ko talaga lahat. At wag daw ako magpa-fasting dahil marami na daw siyang kakilala na inatake daw dahil sa fasting. Ang ending, kumain lang daw ako ng normal at wag daw magpa-fasting. Then kung gusto ko daw mag-low carb, magbawas na lang daw ako ng kanin like half rice. Then balik medication ulit sa cholesterol at may pa-bonus pa na pampababa ng sugar na now pa lang nireseta sa akin. Saka in-advise ako na 1 egg lang daw ako per day na nung low carb diet ako, nakaka 4 to 5 eggs ako. Tapos ito, meron pa din siyang sinend sa akin ng mga laboratory values. Ito po, lagay natin dito. Noong April, mataas ang kanyang triglycerides at mababa yung kanyang HDL. Ito na yung nirereklamo niya noon pa. And then, kung titingnan din natin dito, after ng meds niya, noong May, bumaba na ang kanyang triglycerides, pero mababa pa rin yung kanyang HDL. So, after ng medications to. Then, noong September 20, 2 weeks pa lang daw na nag-low carb intermittent fasting. Ayan na, nagsipagtaasan na yung lahat ng kanyang laboratory values. And after 1 month of doing this diet, ayan na, nagsipagtaasan na nga talaga lahat ng numbers niya. Pero gumanda naman ang kanyang SGPT. So ito na po yung sinasabi natin talaga na walang iisang diet para sa lahat. No, kapag kasi titingnan natin ang tao, dapat po talaga yung diet natin, walang one size fits all, dapat kino-compute. Lalo na kung mayroong problema tulad halimbawa ng hyperlipidemia. Nung una, problema itong pasyenteng to, mataas lamang yung kanyang triglycerides. Masusolusyonan sana ito sa pagbabawas ng refined carbohydrates at ng fatty foods. Pero ngayon, dahil sa false hopes, ito po yung nangyayari. At alam ko, i-defend ito sa pagsasabi na okay lamang tumataas ang cholesterol pero sa katotohanan ng bagay, hindi po ito tama. Kapag ang ating blood levels ay tumataas more than the normal levels, ibig sabihin, mayroong problema sa regulasyon ng ating katawan. Kung titingnan rin, tumaas din po ang blood sugar levels ng pasyenteng ito. Ito ay dahil ang sobrang taba sa ating dieta ay maaari din pong hindi maging maganda dahil po pwede rin itong mag-induce ng tinatawag na insulin resistance. Ito ay dahil nagkakaroon ng deposito ng taba sa ating mga insulin receptors sa ating mga muscle cells at kapag nagkaroon po ng ganoon, maaari magkaroon ng inflammation at yun ang sumisira sa receptors. At ang naidudulot nito ay ang hindi paggana ng hormone na insulin. Kaya ang ending, tumataas ang blood sugar. Ang sabi rin po ng pasyenteng ito nung tinanong natin siya kung ano pa ba ang kanyang mga nararamdaman, noong unang linggo daw nakaramdam siya ng panglalata. Maaaring ito yung tinatawag na keto flu. Bagay na hindi rin natin gusto dahil tandaan natin na ang pagdadiet ay hindi dapat kaparusahan. It should be enjoyable and sustainable. Sabi ko nga rin po sa inyo, wala talagang one size fits all. Isa lamang po ito sa napakaraming mga pasyente na rin na lumapit sa atin dahil sa nakakaranas sila ng problema. Sumisikip ng dibdib, inaatake na sa puso, nagtataasan na ang kanilang mga blood levels, electrolytes lang daw ang dapat inumin. Again, hindi po ito tama. Kapag inaatake sa puso, dapat po ay nakikita ng doktor sa emergency room para mabigyan ng tamang lunas. Gusto ko lamang din po sabihin na hindi naman ako talaga against sa ketogenic diet. Actually, ako ginagamit ko ito sa aking mga pasyente. Agree ako na actually hindi naman dapat talaga masyadong maraming simple carbohydrates sa kinakain natin. Ang dapat po ay makompute kung gaano karami lamang ang pupwede nito, pati na rin kung gaano karami ang pupwedeng protina at pupwedeng fats. Yun, ganun po yung kasimple. Sana po maintindihan and again, walang one size fits all. Yung kaibigan nating si Chinky Navasero, ganyan-ganyan din dati tulad ng sa mga nababasa ninyo sa comment section. Galit na galit sa akin kapag sinasabi ko ang tungkol sa masamang epekto ng ketogenic diet sa katawan. Hindi nakinig sa akin pero ang ending na komato siya at sabi nga niya, she learned her lesson the hard way. Meron po akong content niyan dito po sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, sa ating TikTok. Panoorin po ninyo. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.